Po sa inyong lahat, magandang umaga po. Magandang umaga po, Father. Hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Dito, kita natin na talagang kinikilala ni Jesus ang kahinaan ng tao, yung weakness ng tao, yung kanyang human nature. Talagang kinikilala niya na ang tao ay mahina, madaling bumagsak, marupok, dahil tao nga. Hindi tayo Diyos, hindi tayo spiritual na nilalang, hindi tayo mga anghel. Tayo tao, katawan at kaluluwa, ang katawan, ang naglilimita sa atin. Kaya tayo'y marupok at mahina. Pero may paalaala sa Jesus, no? Na ang bawat kasalanan ay merong epekto, hindi lamang sa iyo, kundi sa mga kasamahan mo. Meron niyang social dimension. Ang bawat kasalanan ay meron niyang epekto. Huwag mong iisipin na yung ginawa mong kasalanan na private, wala namang nakakaalam nito, ito'y akin lamang na ginagawa. Meron niyang epekto. Hindi lang sa iyo, sa kapwa mo, sa community na kinabibilangan mo. Merong social effect, may social dimension ang kasalanan. Kaya, sabi ni Jesus, iingatan mo na ang mga taong, mga maliliit, na ang turing niya yung maliliit, sino ito? Hindi lamang yung mga bata. Ito yung mga taong babago pang sumisibol sa kanilang pananampalataya. Yung babago pang naaakit sa pananampalataya. Yung mga taong babago pang nagmamahal sa Diyos, nagsisimulang makilala ang Diyos. Sabi ni Jesus, ingatan mo sila. Huwag kang maging sanhi ng kanilang paglayo sa Diyos. Huwag kang magiging sanhi ng kanilang hindi pagsimba. Huwag kang magiging sanhi ng kanilang paglayo sa Panginoong Diyos. At anong sabi niya? Kapag ikaw ay naging iskandalo sa mga maliliit niya, anong sabi ni Jesus? Nakakapangilabot ang mangyayari sa iyo. Yun ang kanyang bilin. Hindi natin alam kung ano ibig sabihin ng nakakapangilabot. Sabihin ni worst ang mangyayari sa taong pinanggagalingan ng masama. Kaya yung taong inosente ay lumalayo sa Diyos. No? Kaya tayo mag-iingat. Iingatan natin. Kaya sabi ni Jesus, mag-ingat kayo, sabi niya sa mga alagad. Sapagkat baka yung mga tao ay lumayo sa Diyos dahil sa iyo. Kaya tayo'y manatiling nananampalataya at nagtitiwala sa Panginoong Diyos. Iingatan mo yung iyong kainosentihan. Nung tayo binyagan, tayo'y tumanggap ng napakaraming biyaya sa Panginoong Diyos. Tayo'y muling ibinalik ng Diyos sa ating kainosentihan. Kaya yan ay ating alagaan. Yun ang ating alagaan, yung ating kainosentihan sa harapan ng Panginoong Diyos. At alagaan din natin yung kainosentihan ng kapwa natin. Kaya iingatan mo ang kapatid mo na huwag magkasala. Kaya ang sabi ni Jesus ay, kapag ang tao ay nagkasala at lumapit sa iyo, nahingi ng tawad, patawadin mo. Kung ilang beses na humingi ng tawad sa iyo, ganun din, patawadin mo. Ingatan mo ang pananampalataya ng kapatid mo. Huwag mong hahayaang siya'y mapalayo sa Diyos. Babalikan ka ni Jesus. Kaya mga minamahal na mga kapatid, patibayin yung pananampalataya. Kaya sabi ng mga alagad, Panginoon, ganyan pala kahigpit ang aming kalalagayan. Ganyan pala kahirap ang isang disposisyon ng lumalapit sa Diyos. Ng isang mayroon ng alam sa pananampalataya. Anong sabi ni Jesus? Ang sabi ng mga alagad, dagdagan. Lord, dagdagan niyo po ang aming pananampalataya. Kami marupok at mahina. Kaya din ang ating maging dasal. Araw-araw, Lord, increase our faith.
Patibayin niyo ang aming pananampalataya araw-araw na ako'y hindi maging sanhi ng pagkakasala ng aking kapatid, na siya'y hindi bumagsak, na siya'y hindi mapalayo sa simbahan. Halimbawa, yung mga praktikal na nangyayari ngayon, halimbawa, iskandalo ng pari, maraming lumalayo sa pananampalataya. Sa mga opisina ng simbahan, babago pang lumalapit, ay minumura na agad. O, kailanman na hindi na yung babalikan ka ni Jesus. No? Kaya tayong kaya tayong mga may malalalim ng pagtitiwala sa Diyos, ingatan natin yan. Ingatan natin ang ating mga kapatid. Ibig sabihin, maging mabait tayo araw-araw. Magmalasakit tayo sa ating kapwa. Ingatan natin ang pananampalataya niyan. Sa tahanan, ganun din. Huwag mong pipigilan sa pagsimba ang iyong anak, ang iyong asawa. Huwag mong pipigilan sa pagsaserve. Sapagkat dyan siya nagsisimulang lumalim sa pananampalataya at dyan siya tinatawag ng Diyos para mapalapit sa Kanya. Kaya mga minamahal sa banal na misang ito, yan po ang ating hilingin na nawa, dagdagan lagi ang ating pananampalataya nang maalagaan natin ang ating mga kapatid. Para